Chapter 8. Careless whisper mula sa kakarampot na liwanag na nanggagaling sa lampshade at musikang nakakaakit. Heto ako gumigiling sa harapan ng asawa ko na high heels lang ang suot. Bakit? Nagbabanta lang naman ang asawa ko na tatanggalin niya na bilang investor si Jasper dahil nalaman na niya na ito yung ex-suitor ko na pinagselosan niya nung honeymoon namin. Wala na daw siya pakialam kung malaking halaga pa mawala sa kanya kung sakaling umatras pa ang dalawang investors na kasama ni Jasper at kung kapatid pa ito ni Jepheth, wag lang daw magkaroon si Jasper ng rason na masilayan at makasama ako. Oh Hiva, isip bata, pera na magiging bato pa. Nayayamot daw siya. Bakit daw ba kasi ako napapalibutan ng mga nakaraang tao sa buhay ko? Nakaraan na nga kasi pinagsisilosan pa. Sa kanya lang naman tong didi ko na pampatulog niya, wala namang aagaw. Kaya ngayon, kinailangan ko na ilabas ang alas ko. Prinactice ko pa ito ng ilang beses sa CR. Nanood pa ako ng mga professional tutorials. Kaya dapat tumalab sa asawa ko. Bago ko siya sinayawan ay naligo muna ako at kinuskos ng maigi ang mga kasingit-singitan ko. I also made sure na mabangong-mabango ako kahit saang parte man ng katawan ko matapat ang ilong niya. Yung nakakahamaling na amoy lang ang nilagay ko sa katawan ko. Balak ko sana siya igapos ulit pero hindi ko naisahan. Alam na niya ang pinaplano ko agad. Para ako ngayon nasa harap ng entablado at nag-perform sa VIP customer ko. Wala akong Bulbasaur ha. Maliliit na kulot na buhok ni Kifi. Inform ko lang kung hindi man yan ang nai-imagine nyo ngayon. Nakaupo si Kel sa kama at nakasandal sa headboard. He is intently looking at me. Amlanem din ito ngayon ng hard liquor. Topless at tanging boxer short lang ang suot. I admit, he's so hot. Proud wife here. Ipinagpatuloy ko lang ang pagsayaw ng nakakaakit with matching biting lips pa. Sinadya ko rin na palugin ang malulusog kong dibdib para mas lalo siyang maakit. At nagtagumpay naman ako dahil bigla itong napaangat sa kinasasandalan niya at napalunok ng laway. Tumalikod ako sa kanya at mas pinalambot pa ang baywang ko sa pagsayaw emphasizing my butt. Hindi pa man din ako tapos sa pagsasayaw ko naramdaman ko na siya sa likuran ko at ngayon ay nakahawak na sa baywang ko habang hinahalikan ang leeg ko. Stay still, baby. I'm not yet done. I said in a hoarse voice. Habang nasa likuran ko siya ay itinaas ko ang dalawang kamay ko para ikapit sa batok niya. Mas idinikit ko ang likod ko sa dibdib niya at saka gumiling pa ibaba at paitas ng paulit-ulit. Humarap naman ako sa kanya at saka muling gumiling ng pababa at paitas habang sinasabayan ko ng paghaplos sa kanyang katawan. Ipinapagapang ko ang mga kamay ko mula sa dibdib niya hanggang sa puso niya. Kinabig naman ako ni Kel ng madiin sa katawan niya. Kita ko ang pag-alab ng pagnanasa niya sa akin. Tumingkayad ako sa kanya at ako na ang unang humulik sa kanya sa labi na parang sabik na sabik. Nang magsawa sa labi ay pinagapang ko naman ang labi ko papunta sa kanyang panga at leeg. Naramdaman niya siguro ang hirap ko dahil sa height difference namin kaya umupo siya sa dulo ng kama at saka ako hinayla paupo sa ibabaw niya ng pasak lang. Iniyakap niya sa baywang ko ang mga braso niya. Sinimulan ko naman siya ulit halikan sa labi ng buong pagmamahal. Itinulak ko naman si Kel pahiga sa kama at sinimulang gumiling sa ibabaw niya. Bahagya akong damapa sa kanya para maabot ang leeg niya. Hinalikan ko ang leeg niya at sinipsip. Ako na lang lagi ang nilalagyan niya ng tato ngayon siya naman ang lalagyan ko. Napaungol naman ang asawa ko sa ginawa ko. Nang malagyan ko na ng mga marka ang leeg niya, pinagapang ko naman pababa ngayon ang labi ko hanggang makarating sa dibdib niya. Bahagya kong dinilaan ang utong niya na ikinasinghap naman ng asawa ko. Ang ganda ng gising ko ngayon pero mas maganda ang gising ng asawa ko nakangiti akong nagmulat ng mata. Kanina pa kasi ako nakikiliti sa paghalik-halik ng mahal kong asawa. Good morning baby. Let's have our breakfast. Good morning my handsome panda, parang mas bagay sa'yo yung may black eye. Hehe, ayan ka na naman. Kanda haba habang ngusong sabi ni Kel. Cute niya asarin. Binigyan ko naman siya ng mabilis na halik sa labi. Bumangon na rin ako agad at baka ako pa ang maisipan ng moko na ay almusal. Muli naman humilata si Kel pabalagbag sa kama. Nakahubot-hubad pa din ang asawa ko at may flag ceremony sila ngayon ng tropa niya. Ako naman ay tumayo na para makapag-shower na.
Hinampas sabay pisil naman ni Kel sa aking pang-upo na naka-expose sa harapan niya. Kung kagabi may suot-suot pa akong high heels habang sumasayaw, ngayon ay hikaw na lang ang suot ko. Lantad na lahat pati langit langitin. Matapos namin makapag-shower mag-asawa, nag-breakfast na rin kaming lahat. Bakit ba parang lagi na lang puyat itong Yasmin? Nagtatampisaw kami ngayon sa dagat ng mga anak ko kasama si Yasmin. Naglalaro kami ng habulan sa tubig. Ang asawa ko at si Jepeth naman ay nag-iiho ng isda, barbecue, malalaking pusit at hotdog para sa pananghalian namin. Mamayang gabi na ko maglalanggoy sa dagat para presko. May mga ibang turista at bakasyonista rin ngayon. Holiday ngayon kaya mas maraming nakabakasyon ngayon. Hindi naman kasi maitatanggi ang kagandahan ng isla. Bago magtanghal iyan ay nakita ko na naman ang cute na batang babae na kalaro ni Kel at Mira nung mga nakaraang araw. Ipinakilala siya sa amin ni Kel ng kambal. Mama, Papa, siya nga po pala yung classmate namin dati sa Cavite. Yung crush ni Kel. Hehe. Oh, shut up, Mira. Nagsimula ka na naman. Opo, Mama at Papa ni Mira at Kel. Ako po pala si Courtney. Diyan lang po ako nakatira sa malapit. Hello, Courtney, ang cute mo naman pati ang hair mo. Nanliligaw ba sa'yo si Kel? Ma, biro lang naman anak, tikan ka naman agad. Binata ka na talaga, marunong ka nang mahiyas sa babae. Hehe, oo nga naman anak. Pag gusto mo bakuran mo agad. Papa, nagmamaktol na sabi ng binata ko. Halata naman kasi talaga na gusto niya si Courtney eh. Lagi siyang tulalang nakatitig kay Courtney. Mukhang maaga kami magkakaapo ni Kel niyaya na rin namin si Courtney sumabay kumain sa amin. Pinabalutan ko pa ang magulang niya para may pasalubong siya pag-uwi. At ang in denial kong anak na si Kel, pasimpleng inaasikaso si Courtney sa pagkain. Maalaga si Kel sa kapatid niya lalo na pag kumakain sila. Ipinaghihimay niya pa ng isda si Mira, ganun din ang ginagawa niya kay Courtney. Ipinagsisilin niya din ng inumin sa baso. No wonder kanino siya nagmana, ganun din kasi ginagawa ng papa nila sa akin. Ipinaghihimay niya pa ako. I'm so happy na napaka-gentleman ng boys ko. Matapos kumain ay umupo muna kami ni Kel dito sa bench. Ang mga bata naman ay gumagawa ng castle sa buhangin kasama si Yasmin at Courtney. Naisipan ko silang kuhaan ng video at pictures bilang remembrance. Nag-video na rin ako sa kapaligiran para may remembrance kami sa napakagandang isla na habang bata pa ang mga anak ko. Stay away from her. It's Kel. Pinapalayo niya ang batang lalaki na lumapit kay Courtney. Mga kaibigan ko sila Max. Isali na natin sila. No, sa amin ka lang ni Mira makikipaglaro. No other boys. Galit na sigaw ni Kel sabay hila kay Courtney at Mira palayo. Nakabusanggat ang mukha ni Kel habang ang dalawang batang babae ay nagtataka sa ikanikilos niya. Alam ko na yang mga ganyang galawan eh. Manang-mana talaga sa pinagmanahan. Lahat ng iyon ay nakuhaan kuming video. Natatawa naman ako sa kanila. Imagine 6 years old lang mga yan. Ano bang problema mo Kel? Gusto lang naman nila makipaglaro sa atin. It's Mira. Oo nga, tsaka mga kaibigan ko din yun. Gusto ko din sila makalaro. Courtney, you can play with other kids but girls only. Lalo ka na Courtney. Ako lang boy na pwede mong kalaro. I'm not sharing what's mine. Understand. Napasinghap naman kami ng halikan ni Kel sa Courtney sa labi. You're only mine, Courtney, sabing muli ni Kel sabay talikod. Pare-parehas kaming tulala sa ginawa ng anak ko. At ang magaling niyang ama at si Jepeth ay patawa-tawa pa. Wow, that's my son. Pag-cheer pa ng damuho. Hindi ko na malayan na nai-record pala yun lahat sa camera ko. Mukhang magagamit ko to sa future. Hehe, pasaway na bata yun. Inlababo na rin. Kinagabihan ay kinausap ko ng masinsinan si Kel at sinabi sa kanya na hindi tama ang ginawa niyang basta na lang paghalik sa babae. Siyempre dapat nagpapaalam muna siya. Pwedeng hindi na magpaalam kung girlfriend o asawa na niya. Hehe, I'm sorry ma. Sasagutin ko na muna siya para girlfriend ko na siya bago ko siya halikan next time. Oh Hiva, magaling. 70% dyan galing sa jeans ni Kel, 30% lang sakin. Nakahiga na kami ngayong mag-asawa. 10:00 na rin ng gabi at kakatapos lang namin maglampungan.
Maaga rin naman nakakatulog ang kambal pero ewan ko ba bakit yung bantay nila laging puyat. Tuldok. Habang nagpapatulog ako sa panganay kong si Kel, narinig ko naman ang pag-beep ng cellphone ko. Tinignan ko ito at nakita kong may text message sa akin. Kung gusto mo ko makilala, let's meet this Friday. Alam kong hindi mo na mapapatawad pa si Elise kahit kailan kaya gusto din kita makausap. Mas lalo tuloy ako na curious kung sino talaga siya. Agad naman ako nag-reply sa kanya at pumayag. Hiningi ko na rin ang ibang details kung saan at anong oras kami magkikita. Bukas ko na lang sasabihin kay Kel ang tungkol dito. Mahirap naman istorbohin sa pagtulog habang nad-id. Kinaumagahan ay sabay-sabay kami muling nag-almusal. May mga kasambahay naman dito na nag-aasikaso sa amin. What's in your neck, Daddy? Is it the same with Mama? Nabilaw ka naman ako sa tanong ng dalaga ko. Gosh! Nakakahiya sa mga naritong kasambahay pati na rin kay Jepeth at Yasmin. Yes, my princess. It's the same with what I gave your mama last time. Your mama loves me so much that's why he gave me this. It is called love bites. Oh, Ate Yasmin also have love bites. I saw it. It's all over her breast. Narinig ko naman ang pag-ubo bigla ni Jepeth at Yasmin. Agad naman inabutan ni Jepeth si Yasmin ng isang basong tubig. Natawa naman si Kel sa sinabi ng anak. Okay, that's enough baby. Finish your food, sabi ko na lang dahil kitang-kita ko na ang pamumula ng mukha ni Yasmin. Sabi na nga ba may bantay sa lakay dito'l makausap nga si Yasmin mamaya. Naku wag siya papadala sa kamandag ni Jepeth. Baka nahawa na yun sa kamanyakan ng amo niya, panganay siya bigla. At teka, pagkakaalala ko may boyfriend ito si Yasmin pero matagal na ata silang walang komunikasyon. Ginost ata siya na ewan. Narito kami ngayon ni Yasmin sa bakanteng kubo. Kaming dalawa lang. Ang kambal ay si Kel at Jepeth ang nagbabante. Narito ulit si Courtney, kalaro nila pero syempre bantay sarado siya ni Kel. Sabi niya nga ay sasagutin na niya muna si Courtney baka mamaya may girlfriend na ang binata ko. Yas! Hindi naman sa nakikilama ako. Kayo na ba ni Jepeth? Ate, hindi po nahihiya niyang sagot habang nakayuko. Gusto mo ba siya? Malandi na ba ako ate kung sasabihin kong gusto ko siya? Napangiti naman ako sa sinabi niya. Parang nakita ko sa kanya si Kurt. Yung may boyfriend ka pero sa hindi inaasahan, nagkakagusto ka na sa iba. Hindi naman masamang magkagusto o magka-crush sa iba, pero ang angkina ng hindi naman sa'yo ay masama. Palayain mo muna ang isa at ska mo pagbigyan ang sarili mong maging totoong masaya sa piling ng taong gusto mo. Mas makakagaan sa pakiramdam at sitwasyon mo ang umibig ng malaya kaysa may tinatago. May nangyari na sa amin ate. Naging marupok ako at naibigay ko na ang sarili ko sa kanya. Ngayon ay nilalamon ako ng konsensya. Hindi ko yun maibigay sa boyfriend ko nung hinihiling niya pero ganun kadal ko na ibigay sa bago ko lang nakilala. Umiiyak na sabi ni Yasmin. Haste, pag-ibig nga naman. Madalas dumating sa maling panahon at sa hindi inaasahang pagkakataon. I tapped her back saying that it's okay to cry. You know Yas, this place is magical for me. Panipik. Ha, bakit naman ate? She said while wiping her tears. Huminga muna ako ng malalim at tumingin sa malayo habang inaalala ang nakaraan. Alam mo kasi kaya ako iniwan ng ex-boyfriend ko at ipinagpalit sa iba, dahil hirap ako mabuntis. May PCOS kasi ako. Though, hindi naman ako baog, pero hindi magiging madali ang makabuo agad. Tapos pumunta ako sa napakagandang lugar na ta. Pumunta ako ditong luhaan, umuwi akong may lamang bata ang tiyan. Haha, di ba magical? Dito lang pala ako makakabuo ng bata. Haha, ang galing naman pala ate. Kung hindi ka siguro pumunta dito, wala ka sanang kambal. Sakin kaya may mangyari din kayang magical sakin dito. Hehe, anong plano mo ngayon, Yas? Hindi ko rin sigurado ate. Liwasan ko na lang siguro siya mula ngayon. Kahit naman matagal-tagal na kaming walang communication ng boyfriend ko, wala pa rin naman kaming closure. Gusto ko muna siya sana makausap at makipaghiwalay ng personal. First, mga lalaki talaga. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Yung social media niya hindi mo ba alam?
Ang paalam niya sa akin noon sa Maynila na niya ipagpapatuloy ang pag-aaral niya dahil doon na sila permanent na titira. Hindi nagmag-uusap naman daw kami kaso after ilang months hindi na siya nagparamdam sa akin. Sobrang tagal na niyang online, kahit anong post wala siya. Sa sobrang inis ko sa kanya nag-deactivate na rin ako ng account. Pero kahit ganon, umaasa pa rin ako na tatawagan niya pa rin ako sa cellphone number ko. Hindi pa rin ako natanggap ng ibang manliligaw dahil para sa akin. Boyfriend ko pa rin siya. Isang araw bago sila umalis, hiniling niya pa sa akin na ibigay ko ang sarili ko sa kanya. Kung alam ko lang na yun na pala huli naming magkasama, sana pinagbigyan ko na siya. Matapos ang pag-uusap naming iyon ni Yasmin, napansin ko na nga ang pag-iwas niya kay Jepeth. Sa tuwing magtatangka itong lapitan o kausapin si Yasmin, ay agad na itong nalayo. Hindi naman na nagpupumilit si Jepeth na lumapit. Paimpol na lang niya binabantayan si Yasmin at sinasama ng tingin ng mga nagtatangkang lumapit dito. Hanggang paligaw-ligaw tingin na lang siya kay Yasmin. Makalipas ang mahigit isang linggo naming bakasyon ay back to reality na rin kami. Kahit nayayamot ang asawa ko, wala siyang magawa kundi ang pakisamahan Al Jasper sa tuwing napunta sa company. Sinayawan ko na siya ng bongga para lang ayusin niya ang desisyon niya sa buhay. Hindi ko naman nilalapitan si Jasper para hindi naman magningas ang pagiging seloso ng asawa ko. Ang gwapo-gwapo na nga nagseselos pa. Pinagbibigyan ko na nga siya gabi-gabi kahit antok na ko para lang mabawasan niyang sobrang pagiging seloso at isip bata niya. Ang anak ko namang si Kiel ay mas naging tahimik simula nung umuwi kami sa Kabilaw Island. Nami-miss siguro ang girlfriend niya. Nagre-request pa nga si Kiel na mag-extend pa kami doon or doon na lang tumira pero hindi naman pwede. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila ng papa niya at napapayag siya na bumalik na kami sa Maynila. Tuwang-tuwa naman ang pamilya at mga kaibigan ko sa mga pasalubong namin. Lalo na si Alice. Gusto niya rin daw makapunta doon. Ikinwento ko rin sa kanila ni Billy ang mga kaganapan sa mga anak ko. Tawang-tawa naman sila dahil ang bata pa daw ni Kiel possessive na. Dumb-ada moves na raw. Ipinakita ko sa kanila ang pictures at videos na kuha ko. Uy, teka, ang cute naman ng batang ta. Ito na ba yung girlfriend ni Kiel? Hehe, oo, ayan nga. Boto naman ako sa kanya kung sino man ang magustuhan ng anak ko. Haha, wow sana all may mabait na mother-in-law. Teka, bakit parang kahawig siya ni Kurt? Tignan mo oh. Napatingin naman kami ni Billy sa cellphone ko. Ganon din si Kurt, nakisilip na rin. At oo nga, kamukha talaga ni Kurt si Courtney. OMG. Inagaw naman ni Kurt ang cellphone ko na hawak ni Alec at pinakatitigan ang picture. Nakita ko na bigla siyang naluha at nalungkot. Ang baby ko. Umiiyak na siya ngayon. Baby mo. Anak mo siya. Tanong ni Billy. Turanggaw naman si Kurt habang naiiyak pa rin. Nasaan siya, Cass? Please sabihin mo sakin. Gusto ko siya puntahan. Ang mag-ina ko gusto ko na sila makita. Nagmamakaawang sabi ni Kurt. Naalala ko naman bigla na nakita ko nga pala si Elise doon. Pero hindi ko alam na si Courtney pala ang anak nila. Si Courtney na binabakuran ng anak ko. Nalintika na. Hindi nga kami ni Kurt ang nagkatuluyan pero baka yung mga anak pa namin. Pag nagkataon magiging bulay ko pa ang ex-boyfriend ko at ang babaeng naging dahilan ng hiwalayan namin. Good luck talaga sa asawa ko kung papayag siya. Hiyoy, ang Advance mag-isipal, Cass please tell me, sa pag-iisip ko hindi ako agad nakasagot kay Kurt. Layo kasi agad narating ng eksena sa utak ko nasa Kabilaw Island sila, Kurt. Ibibigay ko sa iyo ang cellphone number at address ni Elise. Nakita ko siya doon at nakausap. Hindi ko alam na anak niyo pala si Courtney. Gusto ka rin niya makausap. Courtney Elizabeth, yun ang pangalan niya. Maraming salamat talaga, Cass. Hulog ka ng langit. Salamat. Salamat. Sa sobrang saya ni Kurt ay bigla niya akong nayakap. Wala namang mali siya yun. Ni hindi man lang ako nakaramdam ng spark. Wala na talaga akong nararamdaman para sa kanya. Stop hugging my wife kung ayaw mong paduguin ko ulit yang nguso mo. Naitulak ko naman agad si Kurt pagkarinig sa asawa ko. Masyado naman. I'm sorry sir. Masyado lang ako natuwa dahil alam ko na kung saan hahanapin ang mag-ina ko. Sorry po talaga. I'm warning you. Banta pa ni Kel.
Hinapit naman ako ni Kel sa baywang at inakay palabas ng department namin. Pinag-tighten-ginan tuloy kami pero si Alice parang kinikiliti ang tinghil sa kilig. Pagkalabas namin ay agad naman kami sumakay sa private elevator pero si Jepeth hindi sumabay sa amin. Nakita ko Sly ang pumindot sa kabilang elevator. Tuluyan na nga pala siyang iniwasan ni Yasmin kahit minsan ay nagkakasama-sama kami. Parang hindi nag-e-exist si Jepeth sa paningin niya. Pinindot naman ni Kel ang floor papunta sa office niya. Pagkasara ng elevator ay agad naman ako sinunggaban ng asawa ko ng halik sa labi. Halik na mapagparusa. Halos hindi na ako makahinga dahil ayaw niya pakawalan ang labi ko na kinakagat-kagat pa niya. Baby, wait, hindi na ako makahinga. I'm jealous with your ex. Sabi ng seloso kong asawa sa gitna ng halikan namin. Hinawakan ni Kel ang magkabilang gilid ng ulo ko para hindi ako makapalag at idiniin niya ang katawan sa akin. Damang-dama ko ang plus-size talong niya na bakal version. Ang tigas. Iniangat niya saglit ang labi para makahinga kami at saka muling sinunggaban ang labi ko. Nakipaglaban naman ako ngayon sa kanya ng halikan. Maya-maya pa ay bumukas na ang elevator nang hindi namin namamalayan. Ting! Nanlaki naman ang mata ko nang makita kong may mga nakatingin pala sa amin. Tinutulak ko naman ang dibdib ni Kel para humiwalay sa akin kaso ang tigas. Ang higpit pera ng yakap sakin. Sir, sorry to disturb you and ma'am kasi pero andito na po kayo dinig kong sabi ni Jepeth. Gosh, nakakahiya. Ilang beses pa ba kami mahuhuli neto? Humiwalay naman ang labi sa akin ni Kel nang may ngiti. Para siyang manyak na nakaisa sa minamanyak niya. Hindi niya sinagot si Jepeth at inakay na ko palabas ng elevator na parang wala lang sa kanya na may mga nakakita sa ginawa namin sa elevator. Kampante lang siyang naglakad habang ang isang kamay ay nasa loob ng bulsa ng pantalon niya at ang isa naman ay nakahawak sa baywang ko. Pasipol-sipol pa ang loko. Napayuko ulo naman ako sa hiya. Pagkapasok namin sa office niya ay isinandal ako ni Kel sa likod ng pintuan at doon ipinagpatuloy ang ginagawa niya kanina. Hindi na naman papaawat to for sure. Nilalaplap niya ang labi ko nang walang humpay. Ikanawit ni Kel ang dalawang braso sa mga hita ko ska ako inangat para buhatin. Naglakad siya patungo sa table niya at doon ako pinaupo ng pabukaka. Kung kanina nilalaplap niya ang labi ko sa itaas, ngayon ay sa ibaba naman. Friday na ngayon, narito ako ngayon sa Vista Mall kung saan kami magkikita nung mystery text sender. Kasama ko ang asawa ko at si Jepeth pati na rin ilang bodyguards. Nakapalibot lang sila sa akin. Ako lang mag-isa ang narito sa table habang inaantay kung sino man yung kakatagpuin ko. Natatanaw ako ng asawa ko mula sa kinaroroonan niya at maging ako tanaw ko sila. May recorder din akong dala just in case lang na hindi maging maganda ang pag-uusap namin. Cassandra, napataas naman ang kilay ko paglingon ko sa nagsalita. Siya, Elvisa, ikaw ba yung katagpo ko? Bakit? Punong-puno ako ng katanungan sa isip ko. Ako nga, alam kong nagulat ka, pero ako talaga yung palaging nag-i-inform sa'yo noon. Umupo naman si Elvisa sa katapat ko na upuan. Pero bakit? Anong intensyon mo? Gusto kong maghirap si Elise. Gusto ko malaman ng lahat ang ginawa niyang kataksilan sa'yo para mapahiya siya sa lahat. At ako rin ang gumawa ng paraan para magalit sa kanya si Kurt. Bakit mo naman ginawa yun? Anong kasalanan sa'yo ni Elise? Hindi ka ba nagagalit sa kanya? Sa pang-aagaw sa boyfriend mo? Ako galit na galit ako sa kanya. Sa kanila ng ina niya. Mga mang-aagaw. Nagalit ako syempre. Pero matagal na yun at napatawad ko na sila. Hindi ko naintindihan kung saan nanggagaling ang galit mo kay Elise at sa ina niya. Nang dahil sa kanila ng ina niya, wala akong nakagis ng ama. Ang mama ko ang unang girlfriend ng papa ko pero nung makilala niya ang nanay ni Elise, nanlamig na siya sa nanay ko at iniwan niyang buntis. Matagal na silang magkasintahan ng mama ko pero ipinagpalit niya lang sa malapit at pinakasalan agad. Lumaki si Elise nang may ama tapos ako wala, samantalang kami ang nauna. Kaya dapat lang sa kanya ang mga nangyari na sa kanya ngayon. Napatanga naman ako sa mga narinig. Bakit para naman kaming isinumpa? Magkakaaway ba ang pamilya namin noon sa dati naming buhay?
Ang kasalanan ng magulang ni Elise na pasa sa kanya, nagkasala naman silang dalawa ni Kurt sa akin tapos ngayon ang anak nila gusto naman ng anak ko. Ano na, Earth kaya pa ba? Mapapasa pa ba ang sumpa nila hanggang sa mga anak namin? Hindi ako papayag. Dapat matigil na sa amin. Kailangan makagawa kami ng paraan ni Kel para makalimutan ni Kel si Courtney. Hoy, ayaw ko makialam sa problema ng pamilya nila. Ang sakin lang ayaw ko madamay ang anak ko. Ayaw kong masaktan din siya ng sobra gaya ng dinanas ko. Pinaliwanagan ko din si Elvisa na wala naman kinalaman si Elise sa kung anuman ang naging kasalanan ng ama nila. Naaawa pa rin ako kay Elise dahil nakita ko ang naging buhay niya sa Kabilaw Island. Napakahirap ng buhay niya doon. Hindi ko alam ang nangyari sa kanya sa mga nagdaang taon pero masasabi kong sapat na yung naging parusa niya. Dalangin ko na lang na maging maayos na sila ni Kurt. Hindi ko alam kung ano pa pinaplano ni Elvisa pero sana wag na siyang maghiganti pa. Sana makuha niya sa puso niya ang patawarin ng ama nila at ina ni Elise kung totoo man ang sinabi nito. Ngayon mas naiintindihan ko na kung bakit kamukha ni Elena si Elvisa. Marahil ay mas kamukha nila ang ama nila. Gusto ko sana sabihin kay Kurt ang tungkol dito para maprotektahan niya ang mag-ina niya, kaso binalaan nga pala ako ng asawa ko na wag makipag-usap sa ex ko. Si Elise na lang siguro ang kakausapin ko. Makalipas ang 1.5 buwan mula nung manggaling kami sa Kabilaw Island ay hindi na lagi maganda ang pakiramdam ko. Hindi lang ako, maging si Yasmin. At lately din si Alice. Madalas na nga rin siya umabsent dahil laging nahihilo. Naisipan ko na yayain sila na mag-overnight kaming tatlo dito sa bahay. Wala namang pasok kinabukasan. Pumayag naman si Billy pero kasama siya dapat. Kaya ang nangyari, nag-overnight kaming tatlo, nag-overnight din sila Kel, Billy at Jepeth. Andito kami sa isang guest room. Balak namin magkakatabing matulog. Bahala na ang boys sa nila gusto matulog. Nag-i-inuman din sila. Ang mga anak ko ay nasa magulang ko ngayon. Hinatid namin sila kanina pagka galing school para hindi naman magtampo si mama at papa. Hinihiram talaga nila minsan ang mga bata pag weekend. Nakasuot kaming tatlo ng pijama. Naka-ready na rin ang snacks namin dahil mag-movie marathon kami pero ang papanoorin namin ay puro Disney Princess. Haha, dami naming alam. Sinulit namin ang oras dahil minsan lang todo selfie kami pero mas marami pa yung hindi matinong pictures. Nagkukulat din kami ng buhok at nag-nail polish. Inabot na kami ng 2:00 ng madaling araw sa mga pinaggagawa namin. At syempre bago kami matulog, inilabas ko na ang pang-finale naming activity. Inilabas ko ang tag-3 piraso pero iba't ibang klase ng pregnancy test. Nagising ako na parang hinahalukay ang sikmura ko. Dali-dali akong tumakbo papunta sa banyo para samuka ngunit wala naman akong mailabas. Nakaramdam ako ng pangangasim. Are you okay, baby? Why you are vomiting? Yes, baby. No worries. Bakit nga pala ako narito sa room natin? Magkakasama kaming tatlo ni Yasmin at Alice na tulog sa guest room I said while wiping my lips. Napakamot naman ang asawa ko sa ulo. May ginawang kalokohan na naman siguro ang makong nata. Binuhat kita papunta dito. At bakit naman? Hindi ba si Jepeth at Billy ang kasama mo matulog sa kabilang room? Kasi baby, pare-parehas kami hindi makatulog Kaya nag-decide na lang kami na kunin kayo sa guest room. What do you mean, baby? I said while brushing my hair. Kinuha kita. Kinuha ni Jepeth si Yasmin at dun sila natulog sa room ni Yasmin. Si Billy tinabihan na ang asawa niya sa guest room. Alam mo naman kailangan ko ang pampatulog ko diba? Ganon din sila. Hehe, napatapik naman ako sa noo ko. Kaya pala parang swollen na naman ang utong ko. Nasipsip na naman pala. Naku ano kaya reaksyon ni Yasmin kung paggising niya katabi na niya ang lalaking matagal-tagal na rin niyang iniiwasan. In 2 weeks nga pala ay birthday ko na. Magdadaos lang kami ng simpleng celebration dito sa bahay. Malawak naman ang garden namin. Nakatira kami dito sa isang exclusive subdivision at malalawak ang nasasakupan ng bawat nakatira dito. Mga malalapit na katrabaho, pamilya, kaibigan at mga investors lang ang napagdesisyunan naming imbitahin. Ayaw ko ng bongga. Tamang kainan at kasiyahan lang wala nang masyadong ganap. Sky is the limit sa inuman.
Ang unang tumamba uuwing may drawing sa mukha. Hindi na nga rin pala makaka-attend si Kurt dahil nag-resign na siya last month. Nagre-render na lang siya ng 1 linggo pa. Susundan at susuyuan daw niyang muli ang mag-ina niya. Nasabi ko na rin sa kanya ang tungkol kay Elvisa. Labis ang pasasalamat niya sa akin. Sa kabila daw ng nagawa nila sa akin ni Elise, nagkaroon pa sila ng pagkakataon magsimula ulit and this time sa tama na. Hiling ko na lang ang kaligayahan nila kagaya ng ligaya na nararanasan ko ngayon sa nabuo kong pamilya. Pinagtagpo lang talaga kami pero hindi itinadhana. May ibang plano siguro ang Diyos sa amin at may malalim na rason kung bakit pa namin nakilala ang isa't isa pero sa huli hindi rin naman kami ang magkasamang tatanda. I believe, may ibang purpose kami makalipas ang 2 linggo. Happy birthday my gorgeous wife. I love you to the moon and back. Bungad na bati ng napaka-gwapo kong asawa. Happy birthday po, mama sabay na bati ng kambal. Binati na rin ako ng mga kasama ko dito sa bahay. Mamayang gabi na ang simpleng selebrasyon namin. Abala na ang lahat sa paghahanda. Iba't ibang klase ang mga putahe ang pinahanda ni Kel. Narito na rin kagabi pa ang mama at papa ko kasama ang 2 kong pinsan. Kinagabihan ay maagang nagsidat-ingan ang mga bisita. Syempre, hindi mawawala ang Locaray kong kaibigan at ang asawa niyang hater. Masama man ang loob ni Kel, pero imbitado ko rin si Jasper at ang papa niya maging si Vince Russell na isa rin sa investor sa company. Matalim lagi ang tingin ng asawa ko kay Jasper lalo na pag medyo malapit sa akin si Jasper. Talagang bantay sarado ako. Akala mo naman talaga maaagaw pa ko. Hindi naman ako papaagaw. Nakasuot lang ako ng simpleng sexy red dress. Humahakab sa baywang ko ang dress ko with matching silver stiletto. 1/3 kitang-kita ko naman ang pagpanay lunok laway ng asawa ko sa tuwing napapatitig sa akin lalo na sa dibdib ko na sumisilip ang cleavage. Ni halos ayaw na kulubayan ng asawa ko miski pagpunta sa banyo sama-sama pa sakin. Ang dalaga ko ay nakasuot din kulay light pink na dress na bagay kay Mira. Ang asawa ko at si Kil naman ay terno sa color beige nilang 3-piece suit. Ang gagwapo nila. Si Yasmin ay pinag-day off ko muna para makapag-focus lang siya dito sa party. Nag-hire na lang si Kel ng ibang mag-aasikaso sa kambal. Bagay din kay Yasmin ang dress na suot niya ngayon. Mas lalong na-enhance ang ganda ng mukha niya at hubog ng katawan. Baka lalong ma-inlove sa kanya si Jepeth. Hehe, syempre hindi papakabog si Alice na nakasuot ng backless royal blue dress. Paano kaya nakalusot kay Billy ito? Mukhang nagamit na niya yung teknik na tinuro ko sa kanya dati. Sigurado nagbuko juice muna si Alice bago pumunta dito. Tarosh. Nagsimula na ang kasiyahan. Para kaming nasa diskohan. Yung iba ay nagsimula na kumain at yung iba naman ay nagsimula ng mag-inuman. Masasayang pagbati ang natanggap ko kasabay ng mga regalo nila. Lahat ng bisita ay inilkutan ko at kinakamusta. Nakasunod lang naman lagi ang asawa ko at nakaalalay sa baywang ko at punakanak ang nahalak sa balikat kong naka-exposed. Minsan naman ay sa leeg ko, na pasimpleng inaamoy at hinahalikan. Kinikilig at nakikiliti naman ako sa ginagawa niya. Kahit may kausap ako o may kaharap na ibang tao, wala siyang pakialam basta hahalik siya sakin kung kailan niya gusto. May hawak din si Kel sa kabilang kamay na kaputa na may mamahaling alak na brandy, ako naman ay red wine lang. Ilang oras na nagkakasyahan sa garden ng mga Guevara dahil sa birthday ni Brianna, pero ngayon palang makikihalubilo si Yasmin. Bumalik kasi muna siya sa kwarto niya at nagpahinga dahil nakaramdam na naman siya ng hilo at pagsusuka. Naintindihan naman ni Brianna kung nagpapahinga siya ngayon. Alam kasi ng ate Brianna niya na nagdadalang tao siya. At isa pa ay iniiwasan niya si Jepeth. Hindi pa niya masabi dito na buntis siya at wala siyang balak maghabol. Pero si Jepeth ay parang matanglawi na laging nakabantay tingin kay Yasmin. Hindi muna siya pinipilit ni Jepeth na kausapin siya. Gusto niya muna itong bigyan ng oras makapag-isip. After kasi ng ilang beses may mangyari sa kanila sa Kabilaw Island at makuha ang virginity nito, sinabihan niya ito na pananagutan niya ang nangyari sa kanilang ngunit wala pang sagot si Yasmin. Hinahayaan niya muna ito sa ngayon pero nakakaramdam na rin siya ng pagkainip. Parang gusto na niya puwersahin si Yasmin na pumayag na. Kay Yasmin lang nakaramdam ng kakaibang kilig at saya si Jepeth.
Hindi niya maipaliwanag basta ang alam niya lang ay ayaw na niyang pakawalan pa si Yasmin. Kinatok ni Jepeth ang pintuan ng kwarto ni Yasmin. Dinalhan niya ito ng makakain at gusto niya rin sanang kausapin tungkol sa kanilang dalawa. Nagulat naman si Yasmin nang buksan niya ang pinto ay nabungaran niya si Jepeth, akala niya kasi ay si Brianna ang kumatok. Akmang isasara ni Yasmin ang pinto pero naharangan agad ito ni Jepeth. "Let's talk please. Pagbigyan mo naman ako. Ang tagal mo na akong iniiwasan. Siguro naman sapat na ang haba ng panahon na binigay ko para makapag-isip ka." Napayuko naman si Yasmin at niluwagan ang pinto para makapasok si Jepeth. Inilapag naman ni Jepeth ang dalang tray na may lamang pagkain sa lamesa. Si Jepeth na rin ang nagsara at naglock ng pinto. Nilapitan niya si Yasmin at agad niya itong sinunggaban ng mapusok na halik sa labi. Pilit siyang tinutulak ni Yasmin pero hindi siya kaya neto hanggang kusa na itong kumalma. Sinapo ni Jepeth ang magkabilaang pisngi ni Yasmin at tinitigan ito sa mata. "I miss you, babe. Wag mo na ko iwasan please. Pag-usapan natin ito Jepeth, malita eh. May boyfriend pa rin ako. Hindi pa kami formal na naghihiwalay. Alam mo naman yun diba? Pues hiwalayan mo na siya. Ako ang maghahanap sa kanya para sabihing hiwalay na kayo. Akin ka na eh. Inangkin na kita. Ako na lang dapat. Handa akong pakasalan ka, babe. Hindi ba parang ang bilis naman? Kailan lang tayo nagkakilala gusto mo na agad ako pakasalan dahil lang sa may nangyari na sa atin? Hindi babe. Matagal na kitang kilala at matagal na rin kitang gusto. Ginayuma mo nga ata ako eh, pero paano? Sa kabilaw pa lang tayo unang nagkita Dahil kay Ma'am Cassandra. Lagi kanya kinukwento sa amin ni Sir Kel at pinagmamalaki kanya. Hindi ibang tao ang turing niya sa'yo. Kita niya ang malasakit at pagmamahal mo sa mga anak niya. Ipinakita niya rin sa amin noon ang pictures at video niyo kasama ng mga anak niya. Humingi ako ng copy nun dahil unang kita ko palang sa'yo nabighani na ako agad. Hindi ko alam kung bakit. Palagi ko tinitignan ang pictures mo sa cellphone ko hanggang sa hindi ko na namamalayan, nahuhulog na ang loob ko sa'yo. Mas lalong tumindi ang pagkagusto ko sa'yo nung minsang pumunta ako sa bahay nila Sir Kel at nakita-kita ng personal. Inalok mo pa ako noon ng maiinom at gamot dahil napansin mong hindi maganda ang pakiramdam ko nung araw na yun. Mas lalo naman ako nahulog sa'yo dahil doon. Kaya please Yasmin, saluhin mo naman ako. Hindi naman makapaniwala si Yasmin sa mga narinig. Kaya naman pala unang araw pa lang nila sa Kabilaw Island ay kakaiba na ang tingin sa kanya ni Jepeth dahil may lihim na itong pag-ibig sa kanya. Hindi makapagsalita si Yasmin kaya muli siyang hinalikan ni Jepeth hanggang sa hindi na nila mapigilan ang sarili nila na muling angkinan ang isa't isa. Nagpaubay ang muli si Yasmin dahil sa totoo lang ay nagustuhan na niya si Jepeth noong nasa Kabilaw Island pa sila. Matapos may mangyaring muli sa kanila at makapag-usap. Lumabas na rin sila ng kwarto at nakihalubilo sa mga ibang bisita. Dinala niya si Yasmin sa table kung nasaan ang kapatid, stepfather niya at ang kaibigan nitong si Vince Russell. Naroon din si Brianna at Kel na nakikipag-usap sa stepfather ni Jepeth. Ipinakilala niya si Yasmin bilang girlfriend niya. "Babe, meet my family. Jasper my brother, Mr. Smith, my stepfather and Vince Russell, our friend." Ngunit ganon na lamang ang pagkabigla pamumutla ni Yasmin nang makita niya muli ang lalaking matagal na niyang inaasam na makasama at makausap. Ang long-time boyfriend niyang ginast siya. Nagkagulatan at nagkatitigan sila. Hindi makapagsalita si Yasmin. Hindi siya makapaniwala na dito lang pala niya makikita ang boyfriend niya makalipas ang mahabang panahon.